Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon i-analyze natin ang pinakahuling bakbakan. Grabe, hanggang sa huling patak ng kanilang lakas at pawis naglaban sila. Kamanghamanghang tiebreaker match between Super Grandmaster Praggnanandhaa ng India at Super Grandmaster Arjun Erigaisi. Isang taon lang ang pagitan sa kanila. 18 years old si Prag, 19 years old si Arjun. Matindi talaga, ang daming napabilib at meron din namang nainis kasi sobrang overtime na ang kanilang naging laban. Okay, bago tayo magsimula, sa mga nagtatanong po ng ating Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. White dito si Prag, umabot sila sa sudden death blitz, 3 minutes plus 2 seconds increment, knight f3 ang first move, nag knight f6 si Erigaisi, b3. Naalala ko sa ating live streaming, nabanggit ko na ito ay tinawag ko ng Nakamura opening. Yan kasi ginagamit ni Nakamura pagka sa mga blitz-blitz na. Maraming salamat po ha sa mga nanood sa ating live streaming. Bishop F5, G3, double fianchetto system, E6, Bishop G2, Bishop E7, nag D3 at nag H6, castle, castle, knight BD2. Ayan, para pwedeng mag E4 mamaya, nag A5 para mag A4, A3 lang para kung mag A4 man basag, mag B4 lang, stay solid pa rin ang shape ng queenside pawn structure, at nag bishop H7, umatras na para hindi na matempohan pa mamaya ng knight H4, at nag knight E5, pinalakas ang knight, knight BD7, kinapture, queen takes D7 at nag knight F3, nawala na po sa talaan ng aklat ng chess.com. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira ng E4. Tapos F4, yan ang structure ng King's Indian attack. Pero dito, nag knight F3. C5, C4, at nag A4. Ayan na, para mapahina ang queenside ni Prag. Knight E5, atake muna sa queen. Queen C7 at kumapture, capture, capture. Ayun, pinagtatagpas na ni Prag, no? Kasi wala na rin siyang time para mag B4, may C5 na, kakapture na rin dyan si Arjun. Ginarab na niya yung opportunity kahit papano, lamang siya ng isang pawn. Nag Queen A5 para babawiin, Queen B3 para may bawi sa B7, nakipagsabayan na si Arjun. Bishop takes D5, ayun. Dito kasi mga kamatsas, teka muna, pag kinapture kasi ang pawn sa B7 at masabing may threat, magbi-bishop D6 lang. Ang nakakatakot dito, mamaya yung paparating na, ito may ganito. Kasi kung itong isang tore, mabibitin pa tong F7 eh. Rook A B8. Yan ang mga delikado dyan na magkakaroon ng malakas na atake. Okay, kaya pawn sa D5 ang kinapture, takes, at nag Queen A6 depensa, nag A4. Rook A D8. Bad move ang binigay ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay Bishop F5 para ilagay ang bishop sa E6 o kaya sa H3. Yun nga lang, medyo mahirap nang makita yan. Blitz ito. Rook A D8, Queen F3, Bishop F6, Knight C4, exchange na. Yun nga lang, yung bishop walang magawa. Rook F E8, Knight C4. Ayan, napaka-solid ng structure dito ni Prag. Knight C4 bad move, dapat daw kasi A5. Ayan, pero yung mga computer moves na yan, medyo mahirap nang makita. Knight C4 para sa akin, okay naman eh. Queen E6, Brand X ang pinili ni Arjun. Pinilahan ang pawn sa E2, yan ang idea eh. Pero dapat daw Bishop to E4, yan no. Wala na, di na makikita yan sa Blitz. Pang long game ang bigat eh, oh. Bishop E4. Tapos pag kinapture, capture ang knight. Pag umiwas naman, lilipat dyan sa C6 para ang diagonal control nandyan. May threat pa sa E2. Okay, kumpara sa Bishop H7, mas maganda ang Bishop sa C6. Balik tayo pero nag Queen E6, Knight E3. Brand X na ang pilian. Dapat naman daw, simpleng Rook Fe1, nandun pa rin ang threat sa B7. Ayan. Siguro na ilang dito si Prag, baka mamaya mahatawan siya ng Bishop takes D3, kaso kakapturin lang yan eh. Kung magkapalitan man ng Queen sa dalawang tore, may extra knight pa ang puti eh. Okay? Kaya Rook Fe1, pero ang ginawa,
Nag-knight e3, pinangtakip ang knight at nag-b6, niligtas ang pawn sa pagkakatret. Bad move pa rin. Dapat naman daw ang tira ay c4. Pag kinapture ng pawn, magbi-bishop e4. Ayun. Ay, oo nga, no? Pag nag-queen h5, magbi-bishop c6. Talagang gustong ilipat doon para mamaya papatong na lang ng queen at magbigay ng matinding pressure sa white. Yun. Pero ginawa, nag-b6, rook fc1. Ayan. Inabangan muna yung pawn sa c5 dahil babasag na si Prag dyan. Nag-rook a8. Nakita ni Arjun, ako babasag na. Inagapan ang a5. Nag-queen f4. Rook a5. Binarhan na ang talagang potential push. Nag-rook cb1. Atake sa b6. Bishop g6. Rook b2. Para kung umalis man ang knight, suportado na ang pawn sa e2. At nag-queen c6. Ayan lang. Marka lang. Sa bad a4. Nag-rook ab1, ayun na, kinunterya na ang pawn sa b6. Queen takes a4, takes, and rook takes b6. Lamang pa rin ng isang pawn ang white and very solid pawn structure. Weak ang c5 ni Arjun. King h7, rook 1, b2. Ayan, para wala nang kalikalikot pa mamaya sa second rank. Nag-rook a1, checking g2, rook c1. Inagapan naman na maatake ang pawn sa c5. Nag-rook c6, pero para hindi na rin makaprogress, rook e5, dinoble-doble ang depensa, rook c8. Ayan, threatening. May mga ganun sa ilalim na sundot. At nag-bishop f5, kinapture na, and nag-f4 para naman limitahan ang activity ng rook sa f5. Nag-rook d5, rook c7, good move. Atakihin ang pawn, nag-rook f5, king f3. Ayan na, panahon na para i-aktibo ang hari dahil endgame na. Nag-h5, rook b5. Ayun, para hindi rin naman makagala ang tore sa c1, ayun na. Target na yung pawn sa c5. Nag-g6, e4. Yan ang saklapacious dyan. Obligadong bumitaw at tuluyan ng bumagsak ang isa pang pawn. 2 pawns up na. Rook f1, checking g2, rook d1, and nag-rook d5. Depensa. h4 para makapagpahina kahit papaano. Rook dd7, ayun, threat ang f7, nag-king g8 depensa, nag-e5, rook f5, and nag-king f3. Gustong tumiming ni Prag na kung makaka-g4 siya para talagang kulong na kulong ang tore. Capture na, and nag-rook f1, checking g2, rook e1, king f3 ulit, at dyan naman sa kabila dumikit. Nag-rook g1, kinulit ang pawn sa g3 at nag-king f2, rook d1 at nag-e6. Tuluyan na ngang nagfo-form ng mating net dito si Prag. Kinapture, check. Ayun, capture. Nag-rook f7, check. Talagang halos ubusin lahat ang pawn si Arjun. Rook f6, check. Ubos ang pawns. Namuti ang board. Takes. Nakapitas man, pero may extra 2 pawns. Napakalaking advantage na yan. Rook e3, rook d2 check. Ginawa ni Arjun hanggang huling enerhiya ng pagpapatuloy. Pero napaka-easy na niyan sa puti. At dito po, sumuko na si Arjun. Magka-teammate man, very close man, magkababata man, pero talagang kailangan maglaban. Dahil ang pangarap na makapasok sa semifinals ay masasabing markadong achievement sa chess career ng isang chess player. Kaya itong si Prag ay namangha ang libu-libong Indians na nanood at sumuporta sa match na ito. Kay Arjun din, namangha din naman, ginawa naman lahat ng effort pero nangibabaw pa rin ang ngiti ni Prag sa kanyang mga mata. Okay mga kamatsas, abangan po natin rest day to day kinabukasan ang kanilang Game 1 semifinals. Ang makakalaban ni Prag ay ang mamaw at napakatibay na si Fabiano Caruana. Samantalang si world number 1 ay susubuki naman ang tatag at lakas ng home court ng Azerbaijan na pambato, Abasov Nijat. Yan ang aabangan natin sa kanilang mga matindihang kaganapan. Talagang pag nadali si Magnus, mag-aalaniman ba ang issue nito? Ano po ang inyong masasabi? Comment down sa section below. At ano naman ang nakikita nyong perspektibo sa side nila Caruana and Prag? Kakayanin ba ni Prag si Pabi? O bibigay na din? Sige po,
Mag-comment lang kayo para malaman natin kung ano ang iba't ibang sides ng inyong mga opinion. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.